Kapitulo 2 versikulo 38. Aral ng mga apostol ni Kristo. Dito po tayo sa karunungan, kaalaman, katotohanan. Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta. Ang mga taktika ni Satanas, ano ang ginagawa ng dyablo ngayon at bakit mahalaga ito sa mga mananampalataya? Kapag napapag-usapan ng tungkol sa dyablo o mga demonyo ay hindi maiiwasan natin na magbuo ng mga imahe at ideya mula sa popular sa kultura at katutubong relihiyon. Kung ang pagbanggit kay Satanas ay nagpapahiwatig ng isang imahe ng isang mapula, may sungay at mukhang halimaw o maaring isang gwapo, magaling sa pananalitang dealmaker, lahat tayo ay may mga iba't ibang naiisip tungkol sa kanya. Nais nating maging biblical na matatag kapag tinatalakay ang anumang paksa, ngunit ang mga kwento na nakapalibot kay Satanas ay ang dahilan upang mas magkaroon ng Bibliyang bukas kapag sinisikap nating malaman kung sino ang dyablo at kung ano ginagawa ng kanyang mga kampan. Saan nagmula si Satanas? Hindi hinayag sa atin ng Biblia ang lahat ng bagay na gusto nating malaman tungkol sa pinagmulan ni Satanas, ngunit inihahayag nito na ang dyablo ay isang bumagsak na anghel na may mataas na posisyon at kapangyarihan higit sa lahat ng iba pang mga bumagsak na anghel. Si Jesus mismo ang naghayag na nasaksihan niya, si Satanas na nahulog mula sa langit na parang kidlat, Lucas Kapitulo 10 versikulo 18. Pinagtibay sa Jude at 2 Pedro Kapitulo 2 versikulo 4 ang pagkakaroon ng mga naghimagsik anghel. Inilalarawan ng dalawang talata ang mga bumagsak na nilalang na ito na ginapos ng Diyos sa di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa malalim na kadiliman, hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom, Jude 6. Sa Ezekiel Kapitulo 28 versikulo 11 hanggang 19, inilarawan ni Propetang Ezekiel si Satanas habang nagpopropesya laban sa hari ng Tyro. Inilalarawan ng talata ang dyablo bilang isang nilikha na, isang walang kapintasan, at inihagis ng Diyos na, parang dumi, dahil sa kanyang pagmamataas at pagiging masama. Ang pangunahing puntos dito ay ang dyablo ay isang bumagsak na nilikha. Naiwan pa rin iyan sa atin ng maraming misteryo, subalit kailangan nating makontento sa katotohanang inihayag sa atin ng Diyos kung ano ang kailangan natin, walang labis at walang kulang, at ang ilang bagay na lihim ay pag-aari lamang niya, Deuteronomy 29:29. Mga gawa ni Satanas. At dahil nalaman natin ang kasaysayan ni Satanas, mas mapapaghandaan natin ang kanyang mga ginagawa sa kasalukuyan. Tinutukoy ng Pahayag Kapitulo 12 versikulo 9 si Satanas bilang nandaraya sa buong sanlibutan siya ang nagkukunwaring anghel ng liwanag. 2 Korinto Kapitulo 11 versikulo 14, at binubulag ng Diyos ng kapanahunang ito ang mga kaisipan ng mga hindi sumampalataya upang hindi lumiwanag sa kanila ang liwanag ng Ebanghelyo, 2 Korinto Kapitulo 4 versikulo 4. Para sa mga pinili ng Diyos, si Satanas ay walang humpay na mang-aakusa na hindi titigil na ikondena tayo, Pahayag Kapitulo 12 versikulo 10. Sa katunayan, ang salitang Griego para sa dyablo ay nangangahulugang, mininurang puri, slanderer. Bilang isang, mamamatay tao buhat pa ng pasimula, at, ama ng kasinungalingan, Juan Kapitulo 8 versikulo 44, ang nasa kanyang likas na katangian na, magnakaw, pumatay at manglinlang, Juan Kapitulo 10 versikulo 10. Bagamat hindi natin dapat maliitin kailanman ang mapanlinlang na mga gawain ni Satanas, ang kasulatan ay lubos na malinaw na sinasad na siya ay natalo na. Sa 1 Pedro 5:8 tinatawag ang mga mananampalataya na, maging handa, at, magbantay, dahil ang, dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ang mapagkubling tuso na pag-uugali na ito ang dahilan kung bakit binabalaan ni Pablo ang mga taga-Korinto na huwag ipagkait na magpatawad, baka sila ay malamangan ni Satanas. 2 Korinto Kapitulo 2 versikulo 11. Ang kasulatan ay hindi nagpapahayag ng mas madiing partikular na detalye kung paano eksakto ang dyablo at ang kanyang mga tagasunod ay kumikilos, ngunit maliwanag na ang hindi pagkakasundo, galit, panlilinlang, kapaitan, kasinungalingan, at lahat ng uri ng makasalanang mga panlalait ay ang mga mapanirang bagay na iniiwan nila.
Maaari bang sapian ng demonyo ang isang Kristiyano? Kung ang dyablo at ang kanyang kampan ay napaka-brutal at mabangis, kung gayon ang isang Kristiyano ay maaaring bang masapian ng isang demonyo? Ang mga ebidensya sa Biblia ay tila nagsasabi ng sagot na hindi. Bagamat hindi natin dapat maliitin kailanman ang mapanlinlang na mga gawain ni Satanas, ang kasulatan ay lubos na malinaw na sinasad na siya ay natalo na. Una at pinakamahalaga dapat tandaan, ang dyablo ay walang kapangyarihan sa Panginoong Hesukristo. Sa kanyang ministeryo sa lupa, ipinahayag ni Jesus, ngayon ang prinsipe ng sanglibutang ito ay palalayasin, Juan Kapitulo 12 versikulo 31. Ang pagkatalo na ito ay nangyari sa krus, kung saan, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinaroda sa madla bilang katunayan ng pagtatagumpay. Kolosas Kapitulo 2 versikulo 15. Sinabi pa ni Apostol Juan na, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Unang Juan Kapitulo 3 versikulo 8. Sa mga nabanggit, maaari nating idagdag ang paghahari ni Kristo ay nakakasaklaw sa mga kapangyarihang demonyo ayon sa Efeso Kapitulo 1 versikulo 20 hanggang 21, ang kanyang pagkatalo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan, sa mga Hebreo Kapitulo 2 versikulo 14. At ang pangako sa Roma Kapitulo 16 versikulo 20 na si Satanas ay malapit ng durugan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang patotoo sa bagong tipan ay malinaw, ang dyablo ay isang taunang kaaway. Sa cosmic chess na laban niya sa Diyos, na checkmate na siya. Bagamat pinalayas ni Kristo at ng mga apostol ang mga demonyo habang sila ay naglilingkod, wala sa bagong tipan na sinasabing sa mga mananampalataya na tumugon kay Satanas o sa mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapalayas sa kanila. Sa katunayan, sinasabi sa atin sa unang Juan Kapitulo 5 versikulo 18 na, hindi sila maaaring galawin, sa sinumang, anak ng Diyos. Gayun din, sinasabi sa ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 versikulo 3. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Kapag inisip natin ang mga talatang ito kasama ng mga talatang nagpapakita ng pagkatalo ng dyablo, isang katibayang na ang isang kampan ni Satanas ay hindi maaaring manirahan sa templo ng Espiritu Santo. Unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 19, ibig sabihin, sa loob ng nananampalatayang puso. Paano labanan ng mga mananampalataya ang dyablo? Bagaman ang dyablo ay walang kakayanan na pasukin ng buo ang buhay ng isang mananampalataya, nakaka-impluwensya pa rin siya at dapat mag-ingat pa rin tayo na maiiwasan na makapasok siya sa ating buhay. Binalaan ni Pablo ang mga banal sa Efeso, huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Efeso Kapitulo 4 versikulo 26 hanggang 27, malinaw na kung nagpapakita tayo ng maladyablang ugali gaya ng galit, puot, panlilinlang at iba pa, binubuksan natin ang pinto para sa dyablo na hilahin tayo pababa sa landas ng kasalanan. Habang hinihikayat tayo ni Pablo na iwagsi ang kasalanan, hindi tayo nagkukulang ng kapangyarihan para maging matatag laban kay Satanas. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, malalabanan natin ang kasalanan, at malalabanan natin ang dyablo mismo. Kaya sa matatag na paglaban mismong ito tinawag ni na Apostol Santiago at Pedro ang mga pinili ng Diyos na, ipasakop nga ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Santiago Kapitulo 4 versikulo 7, ang salita ng Diyos, labanan ninyo siya, ang dyablo, at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 9. Si Satanas ay hindi omnipotent, ni hindi siya omniscient o omnipresent. Kapag naninindigan tayo ng matatag sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, sa natapos na gawain ni Kristo sa Kalbaryo, at kasama ng kalasag ng pananampalataya, ang salita ng Diyos, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo, Efeso Kapitulo 6 versikulo 16. Ang katapusan ni Satanas. Subalit kahit ano pa man ang ating paglaban, sa huli ay hindi ang ating paglaban ang humahantong sa katapusan ng dyablo.
Nakita na natin na bagamat ang pagkamatay ni Kristo sa krus ay nagbigay ng matinding pagkatalo kay Satanas, nananatiling aktibo ang dyablo sa kanyang panlilinlang. Gayunpaman, ang kanyang panahon ay kokonti na. Darating ang araw na hindi na magkakaroon ng kapangyarihan si Satanas at ang kanyang kampa na mambulag at manlinlang. Inilalarawan sa Pahayag Kapitulo 20 versikulo 7 hanggang 10 kung paano balang araw ay magkakaroon ng huling pagsalakay si Satanas laban sa Diyos at sa kanyang mga pinili. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga gawa ng dyablo ay magreresulta hindi sa malawakang pagkabulag at kasalanan kundi sa kanyang katapusan, siya ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, at pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. Ang bawat mananampalataya kay Kristo ay nagtatamasa na ng tagumpay laban sa dyablo ngayon, ngunit sa araw na iyon, hindi na tayo makakatanggap ng kanyang mga masasakit na gawa. Sa araw na iyon, wala tayong matatamasa kundi tagumpay, at mabubuhay tayo kasama ng Diyos at ng kanyang bayan sa matamis na tagumpay para sa walang hanggan.